Yo, what's up mga ka-ride? Good evening, good evening, good evening. Ito na naman, welcome back sa my YouTube channel ang nag-iisang hari ng kalsada. Siyempre si Road Rider. Hiningal ako. Sa mga ka-ride, ngayong vlog natin ay makikiusyuso tayo. Dito tayo daan. Pero mayroon tayong napanood kaya napilitan tayong mag-vlog. Napilitan talaga. Dahil sa isa kong napanood, no, mayroong isang YouTuber na mayroong isang nagba-vlog. Ang kanyang content ay yung mga reaksyon ng mga Chinese patungkol sa ating mga Pilipino. Nakakadismaya lang mga ka-ride, no, nakakasakit ng loob na kung saan alam naman natin kung paano natin inalagaan yung mga Chinese dito sa ating bansa. Sa katunayan nga, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakaunang Chinatown ay, kung hindi ako nagkamali, wag nyo lang pa akong ibabash. Merong Chinatown dito sa atin sa Pilipinas mga ka-ride. No. Isa ito sa patunay kung paano natin minahal yung ating mga Chinese o yung mga Chinese dito sa ating bansa. Tapos nakakadismaya lang, no, nakakasama ng loob yung napanood ko nga kung parang yung mga reaction yung mga Chinese na ito yung mga mamayan siguro ng China ay parang nandidiri, no? Parang mamili ka, no? Ay kung yan na lang ang pagpapilian, wag na lang. Parang ganun, no? Parang ganun yung yung tingin nila, no, sa ating mga Pilipino. Ganun sila mag-react mga ka-ride, no, sa ating mga Pilipino. Nakakasama ng loob dahil kung paano po natin minahal yung mga Chinese dito sa ating bansa, na ika nga ang nangyari po sa atin ay nagiging alipin tayo sa ating sariling bayan. Yun ang katotohanan, na imbis tayo yung maging boss, tayo yung ika nga maghari sa bansang ito, wala. Dahil halos lahat po ng mga negosyante dito sa atin sa Pilipinas mga Chinese, no? Tapos kung sila ang makapag-react, parang nakakadiri tayo, para tayong mga tae. Nakakadiri, no? Paano masabi? Hindi ko lang na tawag dito. Dahil nainis ako, hindi ko tinapos yung mga reaction ng mga Chinese na yan patungkol sa atin. Kaya nga, sana lang ito yung mga makita ng mga Chino, mga Chinese, na kung saan sa bansa natin ay minahal natin sila. No, alam naman natin kung ano yan nangyayari sa atin ngayon in between the Philippines, tayo at yung mga Chinese patungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Ito yung Scarborough Show o Philippine China, ano tawag? Yung Scarborough Show, na kung saan inangkin nung ating ika nga kabilang na rin sa ating historia, no, sa ating bansa, ito mga Chinese. At sunod-sunod nga yung pag-aaras, no? Kawawa yung ating mga kasundaluhan na na-assign sa mga ganitong klaseng sa ganito, no? Sila yung na-assign na ika nga magdala ng mga supply dun sa mga sundalo na nagbabantay sa isang barko na
isinadsad, no? Kung di ako nagkakamali, ito po ay malapit sa isang isla na pinag-aagawan itong Scarborough Shoal. Hindi ako sigurado, talagang ito yung pangalan niya. Yun yung nakakalungkot mga karide, no? Mga barko natin na maliliit na mga barko nasira dahil sa mga water cannon ng mga Chinese Coast Guard. Kahit kitang kita naman talaga yung kanilang kung sino yung lumabag o sino yung nangaharas, kasi ang atin lang naman, no, ay maghatid lang ng supply sa mga kasundaluhan natin na nagbabantay nga sa naturang barko. Pero ang giit ng Chinese, no, dito sa atin ay tayo yung nangaharas. So mahirap na magsalita. So ang sa akin lang, no, nagiging kawawa tayo sa sarili nating bayan. Nagiging alipin tayo sa ating sariling bayan. Dahil ang mga negosyante sa lugar na ito, mga halos karamihan na Chinese. Pero yung relasyon natin sa mga boss natin, mga may-ari ng mga Chinese, ay naging maayos man. Ang nangyari lang nito, nagkaroon na tayo ng hindi magandang pagkaunawaan dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas saka inangkin ng Chinese. Sa lahat ng istorya ng Pilipinas, ngayon lang ako, although probinsyano man ako, siguro din sa amin nung panahon na yun wala naman kaming TV, pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Nakailang pangulo na ako dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, pero hindi pa naman nangyari, no? So nakakalungkot isipin, kasi hindi man natin naminin, sa larangan po ng kasundaluhan natin, antas ng ating mga kasundaluhan, ulilat po tayo. Una-una po yung mga kagamitan po natin ng pandigma, no? Ilang pirasong helicopter, maliliit na mga barko na kung saan unti-unti na ring nasira dahil sa pambumbumba, no, ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard. Kitang-kita yung ebidensya kung gaano itong bansang ito na higit na makapangyarihan kaysa sa bansa natin. Isipin mo yung pangharang mga barko. Sa atin nga ipang supply mission ng barko, mga maliliit, although may historya na to may historical nga, kumbaga sa mga bagay historical value. So marami ng mga sundalo, presidente na dumaan, kung hindi ako nagkakamali, at ngayon lang na panahon na ito, ngayon lang generasyon na ito, nga yung nakakalungkot isipin mga karide, no, na yun nga, no, dito sa ating sariling bayan, sariling bansa, ay tayo po yung naging alipin ng mga Chino. Pero wala naman tayong wala naman tayong nirereklamo natin Maraming mga Chino malayang nagninegosyo dito sa ating bansa, pero ang nangyari yun pala, sa bansa nila nakakapandiri tayo. Hindi nila matanggap yung mga Pilipino, yung mga lahi natin, samantalang mahal natin yung kanilang mga mamamayan na ninirahan dito ng kay tagal-tagal. Isipin mo, meron ng Chinatown, no? Meron ng Chinatown dito. Sa China ba meron bang agora? Meron bang agora sa China? Ewan ko lang, hindi pa naman ako nakapunta. Pero sa atin, merong Chinatown. Ganun po natin pinahalagahan yung ating mga Chinese na nagiging parte na rin ng istorya ng Pilipinas. Pero tayo pala, nakakalungkot. Coast Guard, kawawa na maraming mga kasundaluhan natin na kung saan nasugatan. Sana ang respeto din ng mga mamamayang Chino, mga Chinese, ay
Katulad din ng pinapakitang pagmamahal na ibinigay natin sa kanila dito mismo sa ating sariling bayan. Noon na wala nang bangayan. Pinas. Maraming salamat mga karay, no? If you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel ang nag-iisang hari ng kalsada. Marami pa rin sila, no other one but the only one, Road Rider. Bye.